kanina pa po kayo talagang full of energy, hindi kayo napapagod. Siguro gawin natin MC ito pagdating sa mga rally, sa mga darating na panahon. Ayun, tumatango si Mel De Leon, Konsihal Mel De Leon, tumatango. At tumatango din ang ating bagong install na faithful navigator, panapahan natin, Arsenio Paul Rodriguez. At ang kanya pong mga kasama. Isa pong malaking karangalan para sa akin ang maging saksi sa inyong installation. At bago ko pa dagdagan ang sasabihin ko sa ating bagong faithful navigator, hayaan niyo patiin ko ang ating Master of the Fourth Degree ng NCR 4 na si Sir Knight Eubides Reyes. Alam niyo, hindi pala na iba si Sir Knight Reyes sa atin sapagkat yung parang kanyang nanay, no? Nanay o ama. Yung ama niyo, nanay ng kapatid ni yung ama niyo. Ang tatay po niya ay kapatid ni Caloring. Kilala niyo si Caloring? Yung po may-ari ng restaurant sa tabi ng City Hall. Ayun, Caloring na Tagalawerta. Loring Dandan. Kaya hindi mo siya naiba sa atin. Kahit nabisita siya, galing naman Daluyong, kilala niya sa dugo pala si Caloring. Marami po sa atin tumanda na at kakain din sa restaurant ng Caloring. Lutong bahay doon. Alam niyo, tuntung ako dito sa inyong seremonya, sa inyong ritual na napakaganda. Sapagkat Navy na Navy, navigator, siyempre Navy, no? Kaya tinawag na Navy, navigator. Knights of Columbus, Navy po yan. At nakita ko yung uniforme ni ang inyong faithful navigator, Tukmol. Yan po yung uniforme, naalala ko. Siyempre, ako nag-aaral ng History of Sea Power doon sa Annapolis, na Navy din. Yung kanyang suot, lalo na yung kanyang sombrero, yan ang sombrero ni Lord Nelson. Horatio Nelson, nung siya ay manalo sa makasaysayang bakbakan sa Battle of Trafalgar, na kanyang pinalubog yung mga buki ni Guerra ng France at ng Spain. Kaya pag pumunta kayo sa London, meron pong Trafalgar Square yan. Pinangalan yan bilang paggalang kay Lord Nelson. At kanina sa tindig na tindig ng ating faithful navigator, ito ang Lord Nelson ang dating. Baka mamaya hindi lang Sir Knight na gusto itawag sa kanya. Baka gusto niya Lord Arsenio Rodriguez rin ang itawag sa kanya. Bagay naman, di ba? Bagay naman sa tindig. Congratulations, Lord Arsenio, Sir Knight. Alam niyo, ang katulad sinabi ko, yung inyong ritual, naalala ko yung turnover of command ng aking kapatid. Yung kapatid ko, yun, naging admiral niyo, katulad ng admiral nyo rito. Naging admiral, vice admiral ng Philippine Navy. Siya naging pinuno ng Philippine Navy, flag officer command. At ang isang hindi ko makakalimutan ay yung seremonya, yung kanyang change of command ceremony doon sa headquarters Philippine Navy na halos pareho ng inyong ritual dito. Alam niyo po, maraming tatanong sa akin, Congressman, bakit ba hindi ka sumasali sa Knights of Columbus? Yung anak ko, ay miyembro ng Knights of Columbus. Marami na nag-ibita sa akin, lalo na ako naging Congressman. Alam niyo, inaalala ko lang, ang trabaho ko kasi doon sa malayo, sa Kamara ng Representantes, Quezon City. At halos araw-araw ay meron kaming sesyon. Hindi katulad ng mga konsihal, andito sila, naka-pirme dito po sa loob ng Parañaque. Madali para sa kanila mag-attend ng meeting, kung meron mga emergency meeting, pupunta lang sila sa kabilang barangay. Pero kami po, nakatali doon sa Kamara ng Representantes, may committee meeting sa umaga, sa hapon, tapos meron sesyon alas 4 hanggang gabi. Kaya pagpaumanin niyo po, yung mga nag-imbita sa akin, kung bakit hanggang ngayon, talaga hindi ako nagiging miyembro ng Knights of Columbus. Pero siguro, kung ako'y magkaroon ng trabaho, na ako'y nakapirmi na dito sa Parañaque, hindi na kailangan magpunta pa doon sa Kamara ng Representantes bilang congressman, baka sa panahon na yan, pwede na ako
niyo na kung anong gagawin niyo kung gusto niyo ko mag-membro ng Knights of Columbus. At yan po ang dahilan kung bakit nung nagkaroon tayo, yung mga taga-bayan, doon sa St. Andrew noong isang araw, kung merong fiesta, mass ng fiesta ng Our Lady of Buen Suceso, ako po ay late na dumating. Kasi ang session namin alas 4, matatapos yan. Baka alas 7, pero ginawa ko, bago matapos, medyo pwede naman, pag mayroong magandang dahil, umis ka po, humabol lang ako, dumating ako mga 7:30. Kaya na-late ako, pero kahit paano, ay naka-attend ako ng reader. Kasi siyempre, ang sabi nila, give to Caesar what is unto Caesar, di ba? At ang tungkulin ko ay magtrabaho sa gobyerno, naiintindihan naman ng simbahan na sa mga bagay-bagay, pag-opisyal na bagay pinag-usapan, siyempre, mauna muna ang country bago ang Diyos sa mga importante pagkakataon. Pero siyempre, hindi po natin makakalimutan yung tungkulin natin sa Diyos. At kanina, napasa ko, napakinggan ko, yung binibigyan kayo ng order. At napakinggan ko yung salitang defense of the church. At dito po, ang isang mensahe na gusto kong ihabilin sa inyo. By the way, Mr. Reyes, ito pong nakikita yung mga pangalan na yan. Yung mga pangalan na yan. Ito ang mga, karamihan sa mga pangalan, ito yung mga pinaka-antigong mga pangalan sa Parañaque. Kaya ito ang tinatawag na royalty ng Knights of Columbus dito po sa Parañaque. Tunggalo, San Dionisio, Santo Niño, Tambo, Baclaran, yan po yung mga talagang mga matatandang pangalan. Yung tinatawag na bayan sa Parañaque, yung San Agustin, sa bundok na yan, ay iba rito, recent Christ, doon sa BF po yan, no? Sa bundok, bundok muna kayo. Kasi meron church na recent Christ doon sa amin, sa bundok kayo. Ayan, dating Awerta. Yung lugar na yan. At ang Mandaluyong naman, na pinagmulan ni Sir Lain Reyes, ay kasama rin natin Rizal. Nung tayo ay Rizal. Naalala nyo si Neptali Gonzales, nung siya ay naging congressman, hanggang Parañaque, ay nagkakampanya siya hanggang doon sa Caloocan, mula Muntinlupa hanggang Caloocan, nung Rizal pa. At babalik tayo sa sinasabi ko. Ang pinaka-espesyal na mensahe ko ngayon, alam ko, marami